Yes po. Iba, ano po sila, independent influencers din sila. Lahat sila mga ano rin. Pareho mo, ano rin sila, creators. Nice. On TikTok? They do write-ups for all. TikTok, ano yung mga ano nyo? More on, Social media. Social lahat sila. Malalaki yung ano nila, views and followers. I saw someone from Twitter also. Who was from Twitter? Sino Upstart Machine. nag-ex? Hello. Sino naka-ex? Patingin na akin. Yes, yes. wait lang. Okay na? Hindi, okay na. Pwede na tayo mag Okay na. Hi, Miss Rosenda. Hi. Nice to see you. Saan ka po mas comfy tawagin? Miss Rosenda na lang po. Listen, yes. Miss Rosenda. Kumusta po yung experience nung nakatanggap po kayo ng Icon of Excellence Award? Actually, I was so happy. Until hanggang ngayon, ang saya ko and I'm so grateful to have received this award. So, syempre, it's an Can you explain po paano, tungkol saan po yung award na to? So, it's an award of Icon of Excellence Award. So, ha? Nalutang na ako. Icon of Elegance Award. So, yun siya. Apa. Tungkol saan po siya? So, siguro, this organizer saw me as someone who inspire people to, it's not about fashion kasi when you say elegance, syempre iniisip mo it's all about fashion. Pero hindi siya gano'n. It's on how you carry yourself when no one is watching. It's on how you choose grace during difficult moments. And it's how you extend kindness when least expected. And most of all, syempre, it's on how you stay authentic. Dito sa mundo na to na they try to shape us into something or someone else. So it's not about fashion, it's not about the style or the style, it's more on being resilient, it's all about the values and self-respect. And ano naman pong naging reaction nyo nung nalaman nyo kayo po yung recipient ng award? So syempre, it was my first time to receive this kind of award. So I was so happy and syempre sobrang grateful and honored na to receive this. So, And for you, Miss Rosenda, ano pong kahulugan sa'yo ng salitang elegance? yun, sinabi ko. Yun din. Yun siya, yun. Sige po, sige. So, part na din yung being grounded despite of the noise and success that we achieve. So, yun. Sorry po So yun po, nakilala ka na po ng public as Rosenda Casahe. Paano ka po nagsimula as internet personality and paano ka rin po nakilala sa international scene? Pwede po mo po maikwento? Yeah, so syempre, nag-start yan lahat sa Gorgeous Glow. So nag-start ako mag-business. So I started being a brand owner. So syempre, I promoted it heavily online. So doon siya nag-start. Then during the pandemic, so lumabas yung TikTok. So I started doing TikTok because I think everyone did that. Pandemic During the talaga. pandemic, di ba? So that's how it started. So I just showcase what I do and I showcase my products doon sa TikTok. So doon siya nagsimula. And then sa fashion scene naman, so I was once a VIC client sa isang brand. So they invited me to attend Paris Fashion Week, yung Balmain brand to be exact. So that's how it started. So I've been receiving from that on, I've been receiving invitations and mga kung ano invites from several ganitong events sa fashion week. So iba't ibang brands. So dahil kilala ka na Miss Rosenda, sigurado may mga basher ka na. Paano mo na paghihiwalay yung bashing sa criticism? Yung ganun? So yung criticism, it's okay kasi nagre-reflect din ako. Pero I don't read comments kasi there are a lot of negative comments online. So hindi lang sa akin, kahit nga sa normal na tao, di ba? Madami tayong nasasabi. So when it comes to something like this, I protect my peace, of course. Siyempre, napaka-importante ng peace of mind. So hindi ako nagbabasa ng comments. And kapag may kailangan mabuhay, siyempre mas nakikinig ako sa mga taong mas malapit sa akin. So kung merong
problems or merong feedback from them. So I reflect, and yun yung mga pinapakinggan ko, not from other people na hindi ko nagkakilala or opinion ng iba na wala namang say, wala namang sense, or wala namang bearing. Apo. And sorry po kung natanong na to kanina ha, pero meron ka po bang balak na pumasok sa showbiz? Actually, ngayon, kung kaya ng time ko, why not? Since nandito tayo sa fashion, sa scene na to, or sa industry na to. So, parang ganun na din kasi siya eh. So, why not? May mga dream projects ka po ba? If ever. Wala! Opo, dream leading man na lang po. Dream leading man. Wala ako ganun. Sorry. Strong independent woman ang Strong independent woman. Mga ganun lang. Pero yung mga ganun, wala. Leading, wala. Okay, Sige na imagine. Pero Miss Rosenda, kung halimbawa hindi nabuo tong Gorgeous Glow or hindi ka kilala sa sa fashion scene or as influencer, ano po yung dream mo sana na iba pa? Actually, ito na yung dream ko eh. Ah, ito na talaga. Oo, na Kasi maging nakikita isang mo. business owner. Mhm. So, kung hindi naman ako naging business owner, baka nagpapalaki ako. Baka nasa bahay ako. Mhm. Pero, I never ko kasi nakita yung sarili ko na nasa bahay. So, parang free spirit kasi ako eh. Alam mo yun, na gusto ko palagi lumalabas, gusto ko palagi may ginagawa. So, yun. Wala na akong ibang dream. Ay, meron pala na gusto ko ma-fulfill. Gusto ko makakanta sa ano. Mag-singer. Oo, yes. Sa, Sa trip. oo, sa church ganyan. Ah, Like yung madaming tao. yung mga ano, choir. Hindi sa Iron Man. So, yun lang. Simple siya, pero sabi ko, maybe next time. Mm. Pero Miss Rosenda, ano po yung nag-influence sa'yo or yung nag-push sa'yo na para maging buuin yung Gorgeous Glow? Ever since kasi mahilig ako sa skincare, and before Gorgeous Glow, I had this business na nag-i-import ako ng products abroad, from Thailand, from China, iba't ibang products, which I sold it online, Yes, ganyan. Ganun yung ginagawa ko before. And then parang dumating yung time na parang I need to make my own brand. Kasi na, I love, parang, hindi naman vain, pero mahilig kasi ako sa skincare talaga. So, and itong brand na to, I used it as a tool to help yung mga single mothers, single parent na magkaroon sila ng extra income because especially during the pandemic, ang nangyari, parang syempre parang madami nag-resell, ganun. So I was able to help this kind of people. And that's one of our vision. So, ng brand. Hanggang ngayon po ba ganun pa rin po yung Yes. ginagawa? So pwede mo po makwento, halimbawa po ako, interested ako, paano ko po iyaan yung brand yung Ano po yung parang kakaiba kung- sa brand? Ano yung Kasi style? napakarami po Compared ng... to similar products in the market. We have this vision. Actually, hindi lang namin siya kinreate kasi gusto namin magkaroon ng sariling product. We create this brand which we have this vision in mind na to help other people, especially the single parents, because I have these friends, ganyan, or relatives na single parent. We wanted them to help na magkaroon ng extra income kahit nasa bahay sila. Kasi as a mom, syempre we wanted na nakasama yung mga anak natin palagi, ganyan. Siyempre at the same time, we need to earn. Hindi lang naman kailangan na ganun kasama yung mga anak natin. So, we have this in mind na hindi lang na makaproduce ng quality products, of course, pero layunin, wow! Layunin. Gusto din namin makatulong na sa mga tao na kumita ng extra income for that. Kasi syempre nowadays, it's hard to earn money. Dito sa Pinas, di ba? So yun, that's the goal. Paano po siya, Miss Rosenda? Paano sila lumalapit para kung gusto nilang kumita? Nagme-message sila sa'yo? Or? Yes, merong ganun. Actually, um, madaming ganun na nag-message. And ngayon, merong mga affiliate. Gusto na yung affiliate. Yung ano, So, isa na rin ganun na. yung paraan para kumita. And actually, before, madami kaming distributors Yes, na po. nag-resell din ng mga products. Pero ngayon, mas nag-focus kami sa kami yung may hawak lahat. And then, they can do affiliate still and they can still resell the product. Pero lesser na lang yung yung distribution. Ayan, pwede ka. Ayan po. Miss Rosenda, meron po bang specific product yung Gorgeous Glow na feel mo nagre-represent sa brand nyo po? Actually, we create products that we want. Not just that we want and yung feeling ko kailangan ng mga
Oo, kailangan ng mga babae, ganyan. So we create this kind of product na hindi lang basta maka-formulate, hindi lang basta makalabas. We have this vision in mind na we need this is us, na ito yung nagre-represent sa amin. Actually, lahat ng products namin gano'n. Hindi lang kami basta nilabas ng product dahil gusto namin or dahil ito yung. So if you notice then, yung ibang mga products kami yung nag-start. Then madami nang lumabas na kung ano-ano mga products. So, that's it. And kanina po natanong ko yung, narinig ko po yung kanina tungkol dun sa endorser. Parang wala pa po kayo nahanap na endorser. Ayun nga, I've been telling them na hindi ko alam. Since last year, we're looking for a celebrity or endorser who could be a face or represent the brand. Pero until now, wala kami mahanap talaga. Wala kami mag-isip na parang bagay sa brand. Bakit po kaya? Anong nagiging factor niya? Bakit? Maybe because the first, hindi ko siguro time. Naniniwala kasi ako sa timing din. And then second, parang mahirap kasi yung age bracket na target ng Gorgeous Glow is 18 to 34 years old. So wala kami mahanap na swak talaga. Maybe because siguro sa image yung iba na na siguro or yung wala kami mahanap na swak talaga na kasi we're looking for someone who could inspire people, not just who have this beauty face or sexy or magandang skin. Hindi ganun kasi yung nangat namin. We want someone na, syempre, may same vision and goals din na katulad ng brand natin. So, Ms. Rosenda, kahit wala pang endorser, may mga loyal customer yung Gorgeous Glow, di ba? Ano yung secret niya? Bakit may mga loyal customer? First, syempre, we only produce high quality products and we made sure na dapat effective yung products namin. So, we have 50,000, on TikTok alone, we have 50,000 returning customers per month. On TikTok alone. Bongga. So, syempre dapat kaya din kung mapapansin nyo matagal kami maglabas ng bagong product. Kasi, dapat effective yung product, dapat pinapag-aralan. Hindi kasi kami nag-rebrand. So, others do rebranding. Kami naman, we formulate our own products and pinapag-aralan talaga siya. Ano bang kakaiba sa products niyo? Kung saan siya gawa, gano'n? Kasi yung iba, yung ngayon, yung mga brand Others kasi, ngayon, sa Philippines na nagre-rebrand rin sa Philippines lang din nanggagaling yung mga manufacturer. Kayo ba? Sa Philippines lang din. Actually, we source our raw materials from abroad. Kumukuha kami ng raw materials abroad. So last month, I was in Japan. So I was able to source din mga manufacturers, ganyan. Pero, dito din ginagawa yung products because we support local manufacturers. Made in the Philippines pa rin po. Yun din yung goal natin. Pero, kasi, yung iba kasi, what they do, nagre-rebrand sila. There are existing products in the market, tapos nagre-rebrand lang sila. Ang kaibahan natin, we formulate our own products based on skin needs, ganyan po, anong kailangan, or kung anong gusto natin ilabas. Like, nag-iisip kami ng, kunyari, ito yung lalabas na ingredient na trend ngayon. So, naghahanap kami ng, how do you call it? Naghahanap kami ng, ng gano'n. Hindi kami naglalabas na ng basta-basta or nag-rebrand lang ng kung anong trending or kung anong hype. And So, speaking po of lalabas, lalabas na po ba to sa international market? May balak po ba kayo mag-expand? Actually, we're currently expanding in Middle East. We're working on it yan. Hopefully this Q3 or Q4, maging available na siya sa Middle East. And also, sa Southeast Asia, expand it tayo. Kasi that's the goal, to grow the brand. And make it available worldwide. Gaano po kayo ka-confident na may mga tatangkilik na ibang lahi ng Gorgeous Glow? I'm very confident because, as I've said a while ago, on TikTok alone, we have 50,000 customers, returning customers on TikTok alone. And we produce high-quality products only and we source high-quality materials only. So, syempre, may tatangkilik at may tatangkilik. And we're making a different brand, a different, variation, variation na babagay sa mga skin types o ng mga nasa abroad. Siyempre, what we have here is based on our skin types, Asian skin types, ganyan. Yung pag-invite mo po din sa Dubai and sa iba pa pong fashion show, paano mo po mas na-ipopromote yung product mo po? Actually, hindi ko siya masyadong napopromote kapag nasa abroad ako. Ang nakukuha ko sa pagsali sa mga fashion week are
connections, engagements, yung mga conversation na ganito. Like, I was able to mingle to different kind of people on how they do the business, on how they do the marketing. I was able to apply it sa business mo. So, yun yung pinaka-important. And, Sino bang mga na-meet mo na sa fashion week mo? Madami! Like, madami mga international influencers sila. So, I was able to see them. Iba na-meet ko sila. Madami. may mga A-lister ka na pong nakakatabi, nakakasalaw. Yes, madami. Pwede pong name ka. Madami sila Bella Hadid. I was able to mingle with ano. Madami talaga. As in, iba, I'm not good sa names, pero ang dami kong na-meet na A-list. Sa mga local artists, may nakamit ka na din and na-communicate na rin or naging friends. When you say friends kasi, wala akong friends masyado kasi hindi ako masyadong makalabas. Ganyan. So kung nakakasala mo kami, so may-meet ko sila sa events, so hi, yung mga casual, gano'n. Pero when you say friends, parang wala. Wala pa po. Kasi I don't have time kasi na lumabas, gano'n, kasi more focus. Kasi, diba, pag nasa abroad, so doon ka mag-focus. And then pag uwi mo dito, business naman. So, tapos I also have kids, I need to spend quality time with the kids then. So, parang wala. Strong independent woman talaga si So, Para lang po sa kanila ng viewers natin, yung products niyo po ba suitable din for the male market or targeted na talaga sa yes, pwede siya sa male actually. Oo. like yung sunscreen for example? Yes, pwede siya, yes. Ay, Mr. Senda, kung mabibigyan ka na lang po ng chance na makipag-collaborate sa mga international influencer or artist, sino po kaya yung mga gusto mong Gusto ko yung mga katulad ko din na CEO. That's what I said kanina, sila Kim Kardashian, sila Selena Gomez, yung mga ganyan level. Siyempre, gusto kong kasalubong sila. And siyempre, when you talk to people kasi, parang mas ma-inspire ka on how they build their businesses and what you can do more sa business mo. So, parang mga ganun lang. So ngayon po ba, matatawag mo na yung sarili mo na successful? Nahihiya ako itong sagutin. Nahihiya ako sagutin, pero that's how people see me. Pero kasi meron pang mga bagay na personal na gusto ko pang ma-achieve para mas masabi ko na successful ako. Pero yun. Ano yung mga gusto mong ma-achieve? Personal! Personal ano ba siya? Personal na nga ba eh. Baka gusto pa niya. So ano na lang po, Mr. Senda, yung mga next na aabangan namin sa'yo? Next na abangan. So, syempre, ang paglago ng Gorgeous Glow, so expansion ng Gorgeous Glow, we're working on it to make it available worldwide. Of course, so syempre, hindi lang dito sa Pilipinas, so we want the business to grow. And sa akin naman, siguro, kung kaya ng time, I will be attending lots of events abroad na maging present tayo sa fashion scene. So, hopefully, yeah. And last question na lang po for me. Mr. Senda, ano po yung beauty ritual mo? Ba't wala ka pong pores? Pero yun, katulad ng sinabi ko kanina kasi na-realize ko na yung pag-inom ng water. Water It's talaga. very essential and it really gives you that supple skin. Kasi tamad ako uminom ng tubig, tamad ako kumuha ng water, ganyan. So there was a time I was in Europe, I was in Paris actually, tapos super ang pangit ng skin ko, yung makeup, hindi siya parang kumakapit. Tapos sabi ng makeup artist, oh my God, your skin is so dry. Kahit anong moisturizer yung ilagay niya, wala. Tapos sabi niya, did you drink water, ganyan. So yun, that's the time I realized na it's very essential talaga. Kala ko before M&M lang yun. Ano sabi ng skincare, pero totoo pala siya. So, totoo na. Water is life talaga. Oo! So Okay, yun. kasi pala yun. Thank you. Thank you, Mr. Senda. Thank you so much.